Huwag naman kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope. Yun po mga kababayan natin, huwag na kayong magdrama na pa-hostage-hostage. Ito kasing si Rapi Tulfo, masyadong dramatic itong si Rapi Tulfo. And actually, hindi lang si Rapi Tulfo, pati si Erwin Tulfo. Pareho silang magkakapatid. No, basta't bumanat na lang, hindi pinag-iisipan, gusto lang magpa-grandstanding, gusto lang magpapansin. O ayan tuloy, sumabog sa kanyang pagmumuka ang kahihiyan na kanyang sinimulan. Una, mga kababayan natin, gusto kasi sabihin ni Rapi Tulfo na hindi daw nakikipag-coordinate sa kanya si Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano. So gusto niya na kausapin, hindi naman daw available. Parang gusto niya pang sabihin na ay absent kasi ngayon. And which is alam naman natin, mga kababayan, na si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ito basta-basta na mag-absent lang kung walang nilakad na related po sa kanyang trabaho. Alam natin yan, itong mga Cayetano, alam natin yan. Wala silang involvement sa corruption at hindi sila mga kagaya ng ilang mga senador na bida-bida at ginagamit ang kanilang posisyon para sa kanilang personal na interest. Hindi sila ganito. Matagal na natin kilala itong mga Cayetano. Itong Tulfo, ganun po yung kanilang pag-uugali. Ayan, napahiya. Anyway, pakinggan natin ang kanyang sinasabi kasi. Mr. President, in the past few weeks, I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as May pa-hostage at pasigaw-sigaw na naman, itong si Rapi Tulfo. Itong style nila actually, mga kababayan. the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay may elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana Bugok mga kababayan po natin. Sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre makakarating talaga yan. Magsalita ka sa plenaryo, di ba? Bugok din itong si Rapi Tulfo, no? And of course, napakadali. Kung wala siya, pwede mong tawagan. At unang-una, nandiyan nga yung kapatid niya. Pwede mong pagsabihan. Kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to
stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman Agree. akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent. Kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero, huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. Grabe, ang sakit nito, mga kababayan po natin. No? Mantakin mo, di ba? Sana mawag kang maging Senate President. Sana wag kang maging minority leader, di ba? So, mantakin mo, sabihan ka ng kapwa mo, senador. Dahil, yun nga, mga What's the kababayan po pleasure? natin, no? Para Lumalabas kasi na bida-bida, kulang sa pag-uunawa. Nagtataka nga ako itong mga tulpo na ito, nung panahon na sila po ay nasa radyo pa, sa kanyang mga programa, napakagaling. Pero pag senador na pala, napakapurol na pala yung utak. Ang gusto niya, siya na lang lagi yung masusunod. Kaya nga 24 po sila na senador. Ibig sabihin, kung mayroon kang tampo, kung mayroon kang gustong iparating sa kapwa mo senador, pwede mong i-approach at pwede nyong pag-usapan, pwede nyong pagdebatihan, pwede nyong pagdiskusyonan. Either off the record, sa telepono man or personal, pero kung dadalhin mo agad dyan, napakasimpleng bagay yan. Committee po, no? Committee po yung pag-uusapan lang naman. Bakit kailangan pang dalhin sa plenary? Which is, ang babanatan mo, wala. So, hindi makakasagot. Pero syempre, gusto mag-grandstanding, gusto magpasikat, lahat ay gagawin. Ito nga mga kababayan natin, marami kasi sa kanila yung nag-aambisyon ng mas mataas na posisyon. At dahil hindi nila kayang malagpasan si Vice President Sara, lahat na lang ay ginagawa nila. At kasama po sa mga nag-aambisyon ay itong si Rapi Tulfo. Napansin nyo, yung mga grandstanding ay yung may mga mataas na ambisyon gaya ni Rapi Tulfo. Itong si Ping Lacson, si Tota Soto, si Win Gatchalian, at the same time, si Risa Hontiveros. Kita mo kung gaano rin sila kadesperado para sirain po yung ating Vice Presidente. Ayan, Rapi Tulfo. Sa supalpal ni Senator Pia, itong si Rapi Tulfo, okay, pag-uusapan naman po natin yung mataas na ambisyon ni Win Gatchalian. At yung sabi niya nga, may mataas na ambisyon ang mga Gatchalian. At ang tatay mismo ni Gatchalian ay nangangarap na yung kanyang anak ay hindi lang basta senador, kundi aakyat sa pagka-Vice President ngayong 2028. At malaki ang posibilidad na gagapangin daw po nila si Vice President Sara upang maging Vice President or kuhanin na Vice President itong si Win Gatchalian. May posibilidad ba ito, mga kababayan po natin? At kung sa inyo po, gusto nyo ba na Duterte Gatchalian para sa 2028? Kasi sa ngayon, hindi ko pa ito nakikita. At hindi ko pa nakikita na nasasama po si Gatchalian sa ilang mga survey ng Vice President. Anyway, pakinggan muna natin si Sir. Tagal nang gusto ng tatay niya. His father is the family is a good friend, no? So, matagal nang gusto ni William, the father, na one of his sons will go, higher than just the Senate. So, posible yun. And I wouldn't even be surprised if, he runs as Vice President to Sara Duterte. Naku po, mga kababayan natin. No? Tagal na. So, ano kayang masasabi ng mga loyalista at pinklawan dito? Kasi ang kinakasa nila, si Risa at si Win Gatchalian. Pero syempre, sa mga Duterte supporters, hindi ko nakikita na isusulong ito at susuportahan ito. Siyempre, yung option dyan kay Vice President Sara pa rin. Kasi sa nakikita ko, ako rin na personally, hindi ko rin isusulong yung ganitong klaseng
kumbaga, itong klaseng kampo, no? So, na pagsamahin from team ni Win Gatchalian and Vice President Sara to be President and Gatchalian for Vice President. Dahil napakarami pong napaka-potential na maging partner at mapagkatiwalaan ni Vice President Sara para sa pagiging Vice Presidente pagdating ng 2028. Di ba? Isa nga sa kinukonsidera dyan ay si Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Marcolita, nandiyan si Attorney Vic Rodriguez, nandiyan si Attorney Rowena Guanzon. May mga narinig pa ako na Amy Marcos. So, i-raise din yun sa akin. Hindi rin ako pabor na magkaroon ng Duterte Marcos na alyansa or tandem para sa 2020. So, marami po na talagang solid na Duterte supporters ang pagpipilian. At hindi ko lubos maisip na may mga ganun palang posibilidad na isusulong ng mga Gatchalian itong si Win Gatchalian na maging Vice President. Anyway, sa politika kasi walang permanent. So, ang nangyayari is always may pagpapago at yung dating kaaway minsan nagiging kaalyado na. So, sa ngayon, hindi naman natin nakita na binabanata ni Win Gatchalian si Vice President Sara o binabanata niya si Tatay Digong o binabanata niya yung mga DDS. Parang nagiging, siya ngayon nasa gitna at patuloy siya parang nagiging, kumbaga, independent. Parang neutral. Yun ang kanyang papel ngayon. Hindi ko talaga nakikita na binabanata niya si Vice President Sara. Kaya malalaman natin yan pagdating ng panahon. Pero sa ngayon, sa akin nga, hindi ako pabor sa ganitong klaseng tandem. Hindi ako pabor sa ganitong klaseng kumbaga partnership pagdating ng 2028. So anyway, sa inyo po mga kababayan natin, ano po ang inyong palagay? May posibilidad ba na mangyari yung mga ganitong klaseng tandem pagdating po ng 2028? So maraming salamat po.